Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay April 24, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 6, verse 52 to 59. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. Narinig natin sa gospel na yung mga Hudyo ay nagtalo-talo. Nagtalo-talo sila. Anong pinagtatalunan nila? Paano may bibigyan ito sa atin? Paano may bibigyan ni Jesus ang kanyang laman para kainin natin? Pag titingnan natin yung context, itong reaksyon ng mga Hudyo na ito, dahil para sa kanila, yung pagkain ng laman at dugo, parang, paano kakainin yung laman at dugo? Ano ba tayo? Zombie? Parang yun, literal na literal, no? Ito yung labag sa batas. Siyempre, hindi ba? Hindi naman tayo carnivorous. Okay? Kaya para sa kanila, hindi nila matanggap ito. Sila ay naroon na parang suklam na suklam sila. Dirig-dirig sila. Kaya sila ay nagtalo-talo. Paano kakainin? Paano kakainin? Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman at inumin ng aking dugo, doon tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Pagka tinignan natin, ipinapakita rito na ang gusto lang sabihin sa atin ni Jesus na siya mismo yung pagkain ng ating kaluluwa. No? Si Jesus mismo yung kailangan na i-take natin para sa ating kaluluwa. Hindi ba? Tulad ng ordinaryong pagkain at inumin, ito ay nagbibigay ng lakas sa ating katawan. Pero si Jesus ang nagbibigay ng lakas at buhay sa ating kaluluwa. Hindi ba? Para mas makarelate tayo. Para luminaw yung ating mga mata. Ano ang tinuturo sa atin? Ano yung dapat natin kainin? Kalabasa. Para yung blood sugar mo bumaba. Para lumapot yung dugo. Anong pinapakain sa atin? Ampalaya. Di ba? Dito nga sa mga gulay na ito, naniniwala tayo na meron itong benefits sa ating katawan. Ganon din ang pinapaalala ni Jesus. Take the body and blood of Jesus to nourish our soul. Ito ay sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus, sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa kanyang sakripisyo. Kaya sa tradisyon ng simbahan, ito yung malinaw at tumutukoy sa sakramento ng Eucharistia
Sa tinapay at alak, tinatanggap natin si Kristo mismo, ang kanyang katawan at dugo, bilang espiritual na pagkain na nagbibigay sa atin, na nagbibigay ng nourishment sa ating kaluluwa. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pagiging tinapay ng buhay. Turuan mo kaming tanggapin ka hindi lang sa salita, kundi sa aming puso, upang sa bawat araw ay maranasan namin na sapat kami basta naroon ka, at naroon ang buhay na walang hanggan na nagmumula sa iyo. Amen. Mga kapatid, share natin yung audio gospel na to sa ating mga kaibigan, kakilala, kamag-anak sa GC natin. Let us spread na si Jesus yung kailangan natin para sa ating kaluluwa. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.